Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share sa inyo sa gabing ito ay makikita sa unang Kronika Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang sinasabi. Si David ay nagkaroon ng mga anak sa Hebron. Ang una ay si Amnon, anak niya kay Ahinoam na Jezreelita. Ang pangalawa ay si Daniel na anak naman niya kay Abigail na taga Carmel. Ang pangatlo ay si Absalom, anak niya kay Maaka na anak ni Talmai na hari sa Gizor. Si Adonias ang pang-apat, anak naman kay Hagit. Ang panglima ay si Sifatiyas, anak kay Abital. At si Itream ang pang-anim na anak naman niya kay Igla. 6 ang naging anak ni David sa Hebron sa loob ng 7.5 taon ng paghari niya roon. Pagkatapos Hebron, 33 taon naman siyang naghari sa Jerusalem. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ilalahad ay mula sa unang mga Kronika, chapter 3, verses 5 to 7. Dooy 4 ang naging anak niya kay Bathsheba na anak ni Amiel. Ito'y sina Shimea, Sobab, Nathan at Solomon. Siya pa ang naging anak niya sa Jerusalem. Ito'y sina Ibhar, Elisama, Elipelet, Noga, Neteg, Hapia. Yun lamang po. Amen. Ang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng unang Kronika, chapter 3, verses 8 to 10. Elishama, Eliada at Eliphelet. Iyon ang lahat ng mga anak na lalaki ni David. Bukod sa iba pa niyang mga anak na lalaki sa iba pa niyang mga asawa, may anak din si David na babae na si Tamar. Ang mga hari ng Juda. Ito ang angkan ni Solomon na naging hari. Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang Kronika chapter 3 verse 11 to 13. Jehoram, Ahaziah, Joas, Amaziah, Azariah, Jotam, Ahaz, Hezekiah, Manase. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa ating daily devotion ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 3, versikulo 13, 14 hanggang 16. Ito po ang nakasaad. Ito po ay kay Mera. Anak ni Manasis si Amnon na ama ni Josias. 4 ang naging anak ni Josias, sina Johanan, Hilok, Jeholayakim, Sidikias at Salom. Ang anak ni Jehoiakim ay si Hikonyas na ama ni Sidikias. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 3 verses 17 to 20. Ang angkan ni Haring Jeconias. Naging bihag sa Babylonia si Jeconias. Ang 7 niyang anak ay sina Selatiel, Markiram, Pedaya, Senasar, Jacamias, Hosama, at Nedabias. Ang mga anak naman ni Pedaya ay sina Serubabel at Simei. 3 ang unang anak ni Serubabel, sina Mesulam at Hananias, at isang babae, si Selomit. Ang 5 pang anak niya ay sina Hasuba, Ohel, Berekias, Hasadias, at Usa Besed. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po nga po ay nasa 1 Chronicles chapter 3. No? Ang ating pong
tinalaga po sa atin ay 21 to 24. So dito po sa talarang ito po ay bahagi, no, ng mga talaan ni David, lalo na sa mga inapo niya kay Jeconia. So matapos po yung pagkabihag sa Babylonia. So dito po binabanggit dito yung mga pangalan ng kanyang mga anak at mga apo hanggang sa ilang salinlahi. So dito po natin makikita yung kahalagahan ng kasaysayan ng pamilya, no? Yung talata po ito ay ipinapakita dito yung mahalaga, kumbaga po talagang ipinapakita na mahalaga sa Diyos yung kasaysayan ng lahi. Yung bawat pangalan may mga kahulugan ayon sa lugar at kanyang mga plano. So mahalaga po yung pinagmulan ng ating pamilya. So dapat po nating inaalala ito at andun po na dapat igalang. So dito po makikita din natin yung sa kabila ng pagkabihag sa Babylonia, ipinapakita din po dito yung talaan na ang ni David ay nagpapatuloy, no? Hindi po pinutol ng Diyos ang linya ng pangako. Kumbaga ang salinlahi ni David kasi nga po may ipinangako yung Panginoon sa kanya, no? So tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako kahit sa panahon ng kapighatian at paghahatol, andun pa rin po na patuloy na kinukonsider ng Panginoon yung kanyang pangako kay Haring David. So dito po kahit tila ordinaryo na yung mga tala ng pangalan, ito po ay may patunay na may layunin ng Diyos sa bawat tao. So ang lahat po ng tao ay bahagi sa plano ng Diyos. Maaari po tayong hindi kilala sa mundo, pero tayo po ay kilala tayo ng Diyos. At tayo po ay nilalang niya ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang nais na mangyari. So purihin po ang Panginoon na patuloy tayong pinapagkalooban, na patuloy na makapagbasa ng Biblia sa bawat araw, na malaki po ang maitutulong para sa paglago ng ating espiritual na buhay. So God bless everyone. Ang Panginoon pumuli ang mapapurihan.